Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 7, verse 3 to 4, dapat to pa rin ng lalaki ang tungkulin sa kanyang asawa at hindi naman ang babae, sapagkat hindi ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Hindi naman, hindi na ang lalaki may karapatan kundi sa kanyang katawan, kundi ang kanyang asawa. So, ang mag-asawa ay pinag-isa ng Panginoong Diyos. Amen. Amen? Amen. Kaya nga sabi ng Bible, ang pinag-isa ng Diyos ay hindi paghiwalay ng tao. So, bakit po may naghihiwalay ngayon? Sapagkat hindi po nila naintindihan ang salitang kasal. Hindi nila naintindihan ang salitang love. Ang love po ay galing po sa ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po, ito pong hapong ito po ay special na hapon, special na oras para sa mag-asawang ito na kung saan sinariwa po nila at sinariwa natin kasama tayong mga saksi upang sariwain ang kanilang pagmamahalan. So sa pagkakataong ito ay tunay po na tayo ay nasa banal na harapan ng ating Panginoong Diyos upang saksihan, upang ating ipagdiwang ang hapong ito na punong-puno ng pagmamahal at punong-puno ng pag-asa mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ang mag-asawa kapag pinag-isa ng Panginoon, kaya pala pinag-isa ng Diyos ang mag-asawa sapagkat sila po ay iisa, dalawa na naging isa. Kaya napakahalaga na maunawaan ng bawat isa na ang karapatan ng babae at ang karapatan ng lalaki, sila po ay pinag-isa na ng Panginoon. Ang tawag dito ay bigayan. Amen? Bigayan sa isa't isa. Kaya mga kapatid, isa pang talata na sinasabi ng Efeso chapter 5, sabi ng Biblia, ating tunghayan saglit ang salita ng Diyos, sapagkat napakahalaga ng salita ng Diyos. Bakit maraming mag-asawa na nawasak ang kanilang pamilya? Sapagkat tunay po mga kapatid, nawala na po yung love, nawala na po yung